sir. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi. Ayong gabi, Kevin, at sa ating regular na mga taga-subaybay sa Bombo Radio, Butuan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, sir. Ano po ang unang reaksyon ninyo at ng Partido Manggagawa sa maagang pag-anunsyo ng Vice Presidente na tatakbo siya bilang presidente sa eleksyon? Ang una naming reaksyon parang it's a calculated move. Kalkulado yung galaw na yon dahil sa nakaharap siya ngayon sa ikalawang impeachment proceedings. Tapos ang tatay niya ay nahaharap sa trial ngayong February 23, no? At syempre, mga usapin ito na nakakabagabag doon sa kanilang katayuan bilang mga Duterte, no? Idagdag pa natin diyan yung mga napabalitang pagsama sa listahan nila Bongo, nila Bato, no, sa listahan ng ICC as co-perpetrators. So kailangang mayroong magandang balita na maitawid si Sara sa kanyang mga supporter, sa kanilang political base, kaya maaga siyang nagdeklara. Medyo iba ito doon sa dating kalakaran na hindi maagang nagdedeklara ang mga kandidato para 'di ba yung parang ang dating kalakaran diyan, pag nagdeklara ka ng maaga kang babanata, no, maaga kang babatuhin. So in violation ito doon sa dating kalakaran, pero mukhang obligado sila dahil nahaharap si Sara ngayon sa impeachment complaint. At malaking problema ito sa kanya, kaya kailangan niyang warning shot ito, warning signal ito. Yung mga nagbabalak na ako ang may mataas na numero ngayon sa survey para maging presidente sa 2028, warning shot 'yan para doon sa mga nag-iisip na suportahan yung impeachment move dahil matatakot o baka matakot na kapag sumuporta sila ay buweltahan sakaling manalo nga o maging presidente si Sara. Although napakatagal pa nga noon, no? 2 taon pa halos ang ating hinintay. Okay. Pero sir, how about sa oposisyon? Anong tingin nyo sa kanila sa ngayon? And sa inyo ba, sa Partido Manggagawa, kinukonsider nyo na yung si VP Sara and yung mga kasamahan niya na oposisyon? Siya naman talaga ang main contender ng Duterte camp para sa 2028, no? At in the absence nung main contender pa sa ngayon laban sa kanila dahil wala pa naman tayong naririnig maliban dun sa maliban sa mga ilang pahayag ng oposisyon na sila ay nag-uusap-usap, sila ay naghahanda sa kanilang pagpili ng kanilang standard bearer. So wala pang lumalabas na iba pang nagpahayag kasi nga hindi kaagad nagpapahayag ang mga kandidato sa ganito kaagang panahon pa. So si Sara ang nauna. Siya yung leading sa survey, sa lahat ng survey siya pa rin yung leading, no, na contender para sa presidential candidate sa 2028. Pero ang dami niyang isyung kaharap, no? Although leading siya, ang dami naman niyang isyung kaharap. So ang haba pa ng pagkakataon para yung mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment ay matuloy o kaya yung iba pang kasong kinakaharap niya sa ombudsman. Tandaan natin, hindi lang impeachment complaint ang kanyang kinakaharap, mayroon din siyang kasong plunder at iba pa sa Office of the Ombudsman. So halo-halong mga kaso ito na habang ikaw ay nakaanunsyo na tatakbong presidente, so babantayan lahat ng galaw mo dahil lahat ng galaw mo ngayon, ano man ang sabihin mo, ay sasabihin na ng lahat ng tao, sasabihin ng lahat na ng mga nasa ibang kampo na lahat ito ay ginagawa mo dahil ikaw ay may presidential ambition. Diba kaya nga, nag-post ako sa Facebook kanina, ganito lang pala kasimple ang qualification ngayon. Huwag na nating pansinin ang impeachment, huwag na nating pansinin ang kaso, huwag na nating pansinin ang performance. Ang kailangan lang pala ay magsisi, mag-sorry, at magpresidente. Pero yan sir, na mga pahayag niya kanina, sa tingin niya lang po, ano yung posibleng epekto niyan sa tiwala ng publiko?
Mako-consolidate nito yung kanyang political base, pero klarong-klaro naman kung saan yung political base. It's mainly in Mindanao and the Visayas. So mako-consolidate yan kasi ang political base nito ay naghahanap talaga ng pambato nila para sa 2028. No? Pero doon sa mga ordinaryong nagmamasid o kahit doon sa mga nakapolarized na politically na either pro Marcos o basta anti-Duterte, nandyan lang yun. No? Nandyan lang yun, nakaabang lang yun. At siguradong dahil nagdesisyon na, nag-anunsyo na si Sara, ay siguradong lahat ng kilos at galaw niya ay ibabanat na sa kanya kung ito ay mali. No? Kung mayroon man siyang maganda so far sa kanyang ilang taon, may 3 taon sa puder, wala pa naman yata nakikitang maganda sa kanyang performance. So therefore, pasama lang ng pasama sa mata ng mga hindi maka-Duterte ang lahat ng gagawin niya ngayon dahil may bahid na ito ng politika. Okay. Lahat ng gagawin niya may bahid na ng politika. So hindi niya pwedeng sabihin na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Dahil una, wala naman siyang magandang trinabaho, no? So lahat ng gagawin pa mula ngayon hanggang sa eleksyon ay titingnan na ng mga tao na lahat ay nakabatay na sa kanyang plano na maging pangulo ng bansa. Okay. And posible ba, sir, and pwedeng gawin niyang vice versa na kanina nga yung fourth impeachment complaint ay sa pinasok na dun sa House of Representative. Posible bang gamitin din ng Duterte camp na lahat ng mga issues na binabato sa akin politically motivated na lahat? Ganun nga. Calculated move nga yun eh. Pero alam mo yun, parang mas ang main purpose noon para warningan eh. Yung mga congressman, at maging ang mga senador, warningan sila na tingnan niyo yung mga numero. No, pabor pa sa akin ang mga numero ngayon. So kung kayo ay mag-i-endorso o kayo gagalaw laban sa akin sa pamamagitan ng impeachment, problema niyo yan sa 2028, no? So calculated move ito. Kung wala siguro yung impeachment, kung wala siguro yung iba pang mga kaso, hindi niya ito gagawin. No, hindi niya ito gagawin. So talagang sa tingin siguro ng kampo niya, kailangan na nating gumalaw kasi kung hindi, baka huli na yung political consolidation. Kasi kahit na mataas ang rating niya, pare-pareho silang bumababa ni BBM eh. Mula sa dating napakataas ay pababa naman yung trend nila, pero kung tatanungin kung sino ang pinakamataas sa survey, siya. No, pero hindi yun mataas dahil mataas kundi mababa na yun mula sa dati. So ibig sabihin nagigiba pa yung kanilang political base pare-pareho. Lalo na si President BBM. Di ba? Mas malaki ang ibinabagsak ng rating ni BBM kumpara sa rating ni Sara. Pero mula sa dating sila ay napakataas, sila ay pare-pareho ng pababa ngayon, no? So nakikita nila 'yon. So kailangan nilang although si BBM wala namang hindi na pwedeng magpresidente. So na kay Sara na lang talaga yung pagkakataon na medyo agapan yung pagbagsak ng kanyang rating kahit na yan ay pinakamataas pa ngayon sa hanay ng mga political contenders sa 2028. Sir, you mentioned about the dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yung sa Feb 23, posible bang may effect yan politically sa Pilipinas kung anong mangyayari doon sa ICC? Siguradong meron kasi trial di ba? So, kung dito ay walang paglilitis, puro bunganga lang, di ba? Puro batuhan lang ng akusasyon. Sa trial, hindi. Yun ay labanan ng ebidensya, yun ay labanan ng presentasyon, no, ng prosecution at ng depensa. So, doon makikita, no? Doon makikita yung mga dati ay pinasisinungalingan nilang mga bagay. Parang halimbawa, parang nasa listahan ngayon si Bato at si Bongo na co-perpetrators, ay di ba dinideny na ngayon ni Bongo ang kanyang naging papel. Di ba? In denial na siya na wala siyang kinalaman diyan, wala siyang pero pag binalikan mo lahat ng video tungkol diyan sa drug war na yan, makikita mo yung kanilang justification. So naisama na sila diyan, ay doon nila pa sinungalingan kung paano yung actual na naging papel nila dahil may witness. Di ba? Buhay naman yung mga witness yung pamilya ng mga drug victims, si Las Cañas, si Matobato at iba pa. Hindi ko alam kung si Garma ay
'Di ba si dating General Garma, yung babae, no? Ang nagsabi sa hearing sa House of Representatives dati, 'di ba, na yung reward system ay totoo, 'di ba? So kung lalabas yung ganyang klase ng mga witness sa isang very competent court, no? As ICC nga lang 'yon, ay makikita yun. Kung yun ay i-cover live ng public, ay siguradong magkakaroon ng malaking epekto yun dito. Okay. Tanong ko na lang din, sir, sa mga political na usapin sa Pilipinas, posible din ba na posible bumalik sa Malacanang mula sa isang dinastiya politika? Mula sa isang ano, Kevin? Political Pakiulit, dynasty. mula sa isang. Ay, puro naman dynasty ngayon dito sa Pilipinas. Kung hindi galing sa isang political dynasty ang posible na mahalal, ay depende yun sa mga Pilipino eh. Oo. Kasi tingnan mo naman ito, mayroon ng pinalutang si Robin Padilla na gusto niya maging katandem ni Sara ay si Amy. O, tingnan mo ulit yan, Marcos Duterte ulit yan eh. So ano ang, di ba? Parang anong bago dito? Kaya kung ang oposisyon ay nag-iisip man ng paglabanan seryoso itong mga dynasty na ito, ay definitely hindi na dapat Marcos Duterte or Duterte Marcos. Parang season 2 lang ito sa Netflix pag nangyari, di ba? So kung magsisihan lang sila sa huli, magsisi sila na magsisi sa huli, hindi naman sila ang talo eh. Ang talo naman ang sambayan ng Pilipino eh. Ang manggagawa naman ng talo dito, kahit mag-season 2, mag-season 3 sila, palit-palit lang sila o magpagbalik-balik ta rin lang nila yung kanilang mga apelyido, eh parehong-pareho lang ang mangyayari sa atin. Katulad ng nangyayari sa atin ngayon. Okay. Sige sir, pasok ko tong sa usapin din sa trabaho and connected pa rin dyan. Almost sa ginagawa ng gobyerno sa ngayon. Sir, may datos na mula sa University of Minnesota, kulalat ang Pilipinas sa pagtataas ng real minimum wage sa ASEAN. Ano ang nakikita niyong dahilan niyan, sir? Nagtataka rin yung professor na nagpresenta ng kanyang pag-aaral. Although mainly yung kanyang pag-aaral ay pag-aaral sa Indonesia, no? Kasi ang thesis ng kanyang pag-aaral ay ano ang dahilan kung bakit anong mga dahilan na nakakaapekto kung bakit mas mabilis ang pagtaas ng sweldo sa Indonesia compared sa ibang mga bansa. Pero yung study niya, although naka-focus sa Indonesia, kinover niya rin yung ilang bahagi ng comparison sa ASEAN at in fact mayroon pang Turkey, mayroon pang si Professor Terry Caraway ang nagpresenta nito nung nakarang araw, nandun ako sa UP Soler. At ipinakita nga niya yung comparison na yun sa isang graph at lahat nagulat, no? Lahat nagulat. Bakit? In terms of performance, 2 dekada, 2000 to 2020, ang tinitingnan dito ay real increase ng real minimum wage. Ibig sabihin, real wage. Hindi ito yung halaga, no? Hindi ito yung halaga, kundi yung actual na nabibili ng minimum wage sa ASEAN countries, no? At ang nakita doon, ang number 1 nga, Laos. Biro mo yung Laos ang nanguna, hindi na siya Laos. Diba? Laos. Diba? At ang Pilipinas, okay. Sige. Sige. Ato ning i-connect ug balik ang linya ni sir. Kay medyo naputol ang mga kabombo. Kay kung una-unaon ba, munang busy kayo atong mga politiko sa impeachment, politika, mga pagdagan sa presidential election. Pero ug tan-awon mga kabombo, ang tinuod nga kinabuhi sa mga katawhang Pilipino, ilabi na ang mga mamumuo, maulaw man ta mga kabombo in town. Luoy kayo ang atuag nasod kay gitanaw sa mga tigduki-duki, mga researchers ba ang atong sitwasyon mismo. Muna'y pangutana unsa man gid ang gikabisihan sa atuag mga opisyal sa gobyerno ngano mga
ngano mga kabombo nga kini nga situation mo man nato ang nasinati atong balikan ang linya ni Sir Wilson Fortaleza, sir. Yes, sir. Saan tayo naputol kanina? Yung sa minimum wage. Yes, sir. Oo, ang kinikwento ko kanina, maging si Professor Terry Caraway ay nagtakang-taka kung bakit ang isang bansang demokratiko compared sa ilang ASEAN countries dito sa Pilipinas ay kulelat in terms ng paglaki ng real minimum wage. In fact, 3%, no? 3% lang ang itinaas ng real minimum wage ng Pilipinas compared sa more than 200% ng Laos, di ba? Na nung una ay nasa kulelat na bahagi yan, no, ng pag-unlad ng isang bansa. So ang laki-laking diferensya sa Indonesia, mahigit 100% ang itinaas. Bakit dito sa atin na pinagmamalaki-laki ng gobyerno na tayo ay papunta na sa pagiging upper middle income country at ang sweldo sa atin ay napakababa compared sa ASEAN neighbors natin? Ibig sabihin, ang taas ng inequalidad dito sa Pilipinas. No, at very structural ang problema natin, no? Tapos yung pagtaas ng sweldo dito sa atin ay walang masyadong kinalaman sa politika, walang masyadong kinalaman sa dinastiya, no? Hindi pala sa dinastiya, walang masyadong kinalaman sa eleksyon, walang masyadong kinalaman sa politika. In fact, hindi naman pinapangako ng mga politiko ang wage increase Di ba? So compared dun sa ibang bansa na naging subject ng pag-aaral, ang mga bansang ito ay nape-pressure tungkol sa kanilang politika dahil ipinapangako at sila ay nangangako sa kanilang mga manggagawa na itataas nilang kanilang sweldo. Dito sa atin walang masyadong kinalaman yun. So purely market-based tayo. So nakakasama pala yung purely market-based, no? Dahil mas mabagal ang pagtaas ng presyo bukod sa napakababa ng itinataas ng ating minimum wage. Pero yung mga contractualization, labor flexibilization, sir, na mga usapin, anong epekto niyan, sir, sa wage growth? Meron ba? Oo naman, kasi nga kapag contractual ka, wala kang bawal sumali sa union ng contractual. Oo. So therefore, hindi na sila nakakasali sa CBA, Collective Bargaining Agreements, kung mayroon man. So wala nang tsansa na tumaas pa yung kanilang sweldo, lagpas sa minimum wage. So hanggang minimum wage lang talaga ang mga contractual. No? Maswerte na yung ilang mga contractuals na kumikita ng below minimum wage, pero walang agency na ganun magpasweldo, no? Lahat yan ay puro minimum lang kasi yun yung barely minimum na required ng batas. Yung minimum na sweldo, yung pag contractual ka dapat meron kang minimum wage, meron kang SSS, yung ibang mga mandatory benefits. Yun lang ang makukuha mo. So malaking kinalaman ng pagiging contractual doon sa pagkakatali mo sa minimum wage mismo. Ay ang baba ng minimum wage, so therefore ang buhay mo ay ganon. Diba? Kaya nga mataas ang ating poverty incidence sa Pilipinas, no? Hindi ito bumababa hanggang nasa 18% pa ito. Hindi ito bumababa dahil nga yung ating sweldo ng mga minimum wage earners ay mas mababa pa sa poverty threshold. So alam na natin ang buhay ng mga minimum wage earner. So pag kinumpara na natin yan sa pag kinumpara na natin sa ating ASEAN neighbors, ay mababa talaga ang ating value ng ating wages. Pwedeng mas mataas ang halaga in peso or in dollar term ang ating sweldo, pero yung nabibili nito ay mas mababa kumpara doon sa ating mga kapitbahay sa ASEAN. Kasi ang ibig sabihin ng real minimum wage ay real value ng minimum wage. Pag mababa yung real value, ay mababa ang nabibili nito kumpara doon sa nabibili ng mga taga-Thailand, taga-Indonesia, no, Malaysia, Vietnam, at Singapore. No, kaya pag kinumpara natin yung buhay, ay mas mababa ang buhay mas mahirap talaga ang buhay ng mga Pilipino kumpara sa kanila. Kahit nga sa konsumo sa kuryente. No? Sa konsumo sa kuryente, ang konsumo ng kuryente sa mga ASEAN country, sa ASEAN neighbors natin, mahigit 1,000 kilowatt per capita per annum. Dito sa atin 800 lang. So mismo yung pagkonsumo ng kuryente, tinitipid ng mga Pilipino. Diba? Kasi walang pambayad. Mataas ang presyo ng kuryente, walang pambayad ng kuryente, kaya tinitipid nila.
No, sa halip na yung iba nag-i-enjoy, yung mga counterparts na manggagawa o yung mga tao sa ibang bansa, sa kapitbahay natin, nag-i-enjoy sila sa paggamit ng ating kuryente. Dito sa atin, nakakabit ka na sa kuryente pero hindi mo ma-enjoy kasi tinitipid mo. Yun ay isang refleksyon ng ano. Ganun din sa pagkain. 'Di ba? Mas marami tayong nakakain na kanin kasi yun ang pinakamatipid na pagkain. Busugin mo lang yung tiyan mo kahit walang masyadong ulam, sapat na. Real talk yan, sir. Ganun nga yun eh. Isa tayo sa may pinakamataas ang konsumo sa kanin na bansa. Pero pagdating naman sa nutrisyon, isa tayo sa may pinakamababang nutrisyon sa Kahit pagkain. mainit yung panahon, nagtsatsaga tayo sa electric fan, sa paypay. Imbis na pwede naman sana mag-aircon, patak ng 2,000 pag may aircon ka, sir. Ay oo, hindi lang 2,000 siguro ang pag gumagamit ka ng aircon araw-araw, baka 5,000, 6,000 ang bill mo sa kuryente. Kahit itong mga companies, 'di ba, tinitipid na yung mga kuryente kasi alam natin na yung cost niyan is napakalaki, napakamahal din, a burden para sa mga negosyante din. Oo, kasi pangalawa tayo sa may pinakamataas na presyo ng kuryente sa ASEAN pumapangalawa tayo sa Singapore. Kung dito sa atin ay umaabot ng 13 pesos per kilowatt hour, no, sa Indonesia, sa Thailand, 5 piso lang 'yan per kilowatt hour. So ang laki ng diferensya. Tapos marami pa tayong kami nga dito sa Agusan Norte, sa Butuan, Agusan del Norte, may mga hydropower plant naman sana, pero hindi bumababa, sir. Mahal pa rin yung kuryente. 2 piso na lang dapat ang presyo ng kuryente nyo dyan Pero hindi nire-rehabilitate kasi binebenta Nandiyan pa rin yung planong ibenta yung yung Agus, yung kaya yung buong Mindanao nagsasuffer sa mataas na presyo ng kuryente kasi puro coal kayo. Samantalang dati 100% renewable halos kayo. Pero kaya lang pinabayaan dahil sa privatization. So ayan. Kayo, sir, sa Partido Manggagawa, may mga panukala kayo upang makahabol ang Pilipinas sa ibang ASEAN countries pagdating sa sahod. Pero may tanong pa dyan. Nakipagbulong na ba ang presidente? Nakik-face-to-face na ba ang presidente sa inyo, sa mga sektor ng manggagawa? Sir? Sinong presidente? Itong presidente ngayon. Si BBM? Hindi pa. Wala, never. Mabuti pa si Digong, naka-dialogue ang mga manggagawa. Yung nga lang, binudol din naman. Di ba? Pero si BBM, never pang nakipag-usap, nakipagharap sa mga manggagawa yan. Kasi yung tanong ko, nonsense pa rin. Kahit meron tayong mga panukala, tapos hindi naman diringgin, wala pa rin, sir. Wala sa priority, yung huling sinabi niya sa priority measures, ay wala yung wage increase. Although, doon sa Kongreso, sa Kamara, ay nai-report na sa first reading yung proposal para sa abolition ng provincial rate at pagsiset ng national minimum. Pero first reading pa lang yun. No, hindi pa umuusad yan masyado sa Senado, nasa committee pa lang. So, kung ito ay susuportahan ng presidente, madali. No, madali ito makakapasa. Katulad nung ito ay muntik nang makapasa nung nakaraan. Pero vinito din ng hindi na gumalaw, hindi pala umabot sa mesa dahil na-hostage doon sa Senate. Hindi gumalaw ang Senate kaya hindi nagkaroon ng reconciled version yung 200 pesos na wage hike nung nakaraang 19th Congress. Dito sa 20th Congress, nasa advanced stage na yung abolition ng provincial rate. Ibig sabihin, bubuwagin yung mga regional wage board at magkakaroon ng isang national minimum wage. Pero nakapasa na yan sa committee, na-report out na, first reading na. Sa second reading, ang second reading kasi ay period of amendment yan. Pag nakapasa yan sa period of amendment, ay magka-third reading. Pag natapos ng third reading, dapat yan ay tumakbo na sa Senado para i-reconcile nila yung kanilang version kung umaandar na yung version doon. So mahaba-haba pa yung prosesong ito. Pero pag hindi ito sinuportahan ng Palasyo at ng Malacanang, problema ulit. Kaya nung nakapasa yung 200 pesos na across the board wage increase, sumulat lang ang NEDA, sumulat lang ang mga negosyante, bumaliktad ng Malacanang.
Ganun na ang nangyari. Baka 2027 pa yan, sir, pang barter sa mga botante. O, kailangan lang na ituloy-tuloy, Oo. kailangan lang na idire-diretso yung pagkilos, panawagan sa pagpasa ng mga panukala para sa wage hike at pagreforma ng wage fixing mechanism. Itong abolition ng regional wage boards at pag-abolish ng provincial rates ay reforma ito sa sistema ng pagpapasahod, pagpapasweldo dito sa Pilipinas. Hindi pa ito yung amount. Wala pa itong kinalaman doon sa amount ng wage increase na pwedeng mangyari kung mababago itong sistema o paraan ng pagtatakda ng minimum wage o sweldo dito sa ating bansa. Okay. Sir, sa trillion peso march sa susunod na linggo, sir, bakit mahalaga itong idaos at iobserba, sir, sa ika-40th anniversary ng People Power? Ay importante namang sineselebrate at kino-commemorate, no, yung people power itself. Hindi dapat kalimutan yun yung people power, no? Pero hindi rin dapat nating kalimutan na yung mga pinangako na pagbabago at reforma sa people power, marami doon hindi rin nangyari, no? Hindi rin natugunan, pero hindi yun kasalanan ng people power. Kasalanan na yon ng mga nagdaang mga administrasyon. Hindi solong administrasyon ang pwede nating sisihin doon sa mga kabiguang nangyari matapos ang pag-aalsa ng EDSA. Kasi kaya halimbawa political dynasties ngayon, di ba, yung mga patakaran natin ng liberalization, privatization, deregulation, mga post-EDSA policies ito At kaya yung inequalities, yung poverty at inequality dito sa Pilipinas, resulta ito ng post-EDSA regimes. Pero hindi ito dapat isisi sa isang administrasyon. Cross-administrations ito. Kasi wala man silang binago yung iba't ibang administrasyon So kahit kulayan mo yan ng dilaw, kulayan mo yan ng pula, kulayan mo yan ng berde, kulayan mo, it doesn't matter. No, dahil pare-pareho lang naman silang nagpatupad nitong mga patakaran na ito. So 40 years ng EDSA, kailangan nating magprotesta kasi pag inalala natin yung people power, ito ay pag-aalsa laban sa korupsyon at diktadura, di ba? Para sa amin sa partido Manggagawa, yung political dynasties at yung corruption ngayon pareho lang yan. Yun yung pinagdugtong na luma at bagong mukha ng diktadura dito sa Pilipinas. Pwedeng walang batas militar dito sa atin pero may diktadura. At ang diktadurang yan ay diktadura ng mga political dynasties. Diktadura yun ng mga patakaran na isinubo sa atin sa nakalipas na 40 dekada. So may issue tayo ng corruption. So yung trillion peso march ito ay ikatlo. Ang content, ang laman pa rin ito ay ang patuloy na pagkikipaglaban sa korupsyon. Kaya ang panawagan ay ganun pa rin. No? Ikulong lahat. No? Although sa nangyayari na ngayon, hindi na ganun Ang iniisip na yata ngayon, sino ang ililigtas mula dun sa lahat. So kaya tuloy-tuloy ang protesta dahil nakikita ng mga organizers ng trillion peso march na yung mga dating ipinangako ni BBM halimbawa na may makukulong na mga big fish, malalaking isda nung bago magpasko, hindi nangyari, no? Isang si Budot pa lang ang nakakulong at yung iba, mismo yung Blue Ribbon Committee hindi mailabas yung kanilang final committee report, no? Yeah. Kasi mayroong pressure mula doon sa mga kasamahan at sa iba pang kampo kung sino at ang kung sino-sino yung mga dapat ay isama sa listahan ng mga aktwal na nung rekomendasyon ng mga aktwal nilang kakasuhan. So mismong si Ping Lacson ay na maraming nagpupukol ng issue laban dito kasi may una nang lumabas, may leak kung sa unang report ng Blue Ribbon Committee, pero sinasabi niya ay hindi pa final kasi may inaayos pa. Tapos may binanggit nga siya na sa halip na aktwal na kaso na ang isampa dito sa tatlong pangalan, Jinggoy, Joel, sino pa yung isa? Cheese, no? Si Cheese, yung tatlong yon. Sa halip na aktwal na kaso na ay baka ang rekomendasyon ay preliminary investigation. So alam na natin ang mangyayari sa preliminary investigation. Yun ay hindi preliminary kundi mahabang investigasyon.
bago maging aktual na kaso. Di tulad sa mga mahihirap, di ba? Pag may kaso ka, sa presinto ka na magpaliwanag. Sa rehas ka na kaagad bago ka magpaliwanag habang nagpapaliwanag. Okay. Sir, sa papel ng mamamayan at sabi natin sa masang Pilipino, ano yung mensahe niyo po sa mga kabataang hindi naabutan ang 1986 sa People Power Revolution, sir, and in connection sa mga nangyayari sa ngayon, sir? Ayun, ang isa sigurong yun nga, medyo nakakalungkot yun dahil dalawang henerasyon na mahigit ang ang EDSA People Power. Oh. Maraming kabataan ngayon hindi na yan inabutan. Yung mga millennials, yung Gen Z ngayon ay hindi na halos inabutan yung EDSA na yan. So yung spirit ay wala yun eh. So ang tanging paraan para maintindihan nila yan ay through discussion ng history. No? O kaya nakikita nila na mayroong grupo ng mga tao o maraming mga Pilipino na patuloy na nagpapaalala sa kahalagahan ng konsepto ng people power. Yung konsepto ng people power ang hindi dapat mawala kasi magagamit natin yan sa anumang panahon. Mm-hmm. Panahon ng diktadura, panahon ng ganitong nangyayari sa atin ngayon, may mapayapa, walang diktadura pero ganun pa rin ang mga issue. Yung people power ay laging opsyon. Huwag nating aalisin yun. No, at dito nga hindi constitutional ang hindi constitutional ang people power kasi nga yun ay pag-aalsang unconstitutional. 'Di ba? Pero nangyari yun noon eh. So hindi rin mali na kahit na lumagpas ka ngayon sa ganyang klase ng mga panawagan, sa katunayan sa konstitusyon ng Amerika may karapatan ka magrebelde pag ayaw mo ng gobyerno. Nakalagay sa kanilang konstitusyon yun. Wala sa konstitusyon natin yan pero nangyayari dito sa atin yung ganon. So 'di ba? EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Nangyari lahat yan eh. Di ba? Mas ang problema ng people power hindi dahil hindi marunong gumamit ng people power ang mga Pilipino. Mas ang problema, yung people power na yon ay nakukuha, na-hijack nung ruling power. Yun ang problema. So hindi mali yung konsepto ng people power, no? Ang mas problema ay mayroong nakakaagaw ng kapangyarihang yun kapag nagamit na yung people power na yon. At alam na natin yung kasaysayan tungkol dyan. Diba? 3 beses na yan eh. Pero siyempre, pinakamaganda ay yung people power 1 kasi yun talaga ay culmination talaga yun ng napakahabang paglaban sa diktadura. No? At nagresulta supposedly expectedly nagresulta dapat yun sa mas mabuting sistema ng demokrasya. Pero unfortunately, hindi yung demokrasyang yon ay naging political patronage at naging ayuda. Politics, no? Dahil nga sa political dynasties. So kaninong kasalanan yan ulit sinasabi natin, hindi yan kasalanan ng dilaw, hindi lang yan kasalanan ng dilaw, hindi yan kasalanan ng pula, hindi yan kasalanan ng green. No? Pare-pareho lang sila. No? At yung pinakamalaking problema natin, yung buong sistema na pinaiiral dito sa bansa ay sila ang nagpapatupad noon. Pare-pareho lang sila. Wala namang structural reform na nangyari sa atin. In fact, ang nangyaring structural reform sa atin ay privatization, deregulation, neoliberal economics, globalization. Di ba? Samantalang yung ibang mga bansa na nagdahan-dahan para dito, di ba? At tinihanda ang kanilang mga sarili, nauna pa sa atin. Look at Vietnam, siyempre China, Vietnam. Tingnan natin yung kanilang resulta. Pinaghandaan nila. Sa atin tayo ang unang-una, pero yun, di tayo nakausad dahil sa parehong may problema yung ating sistemang pang-ekonomiya at parehong may problema yung ating sistemang pampolitika. Kaya yung kilusan laban sa korupsyon ay dapat tumungo sa isang kilusan para sa reforma. Hindi pwedeng walang reforma. No? Pero hindi rin pwedeng strategic reform nang hindi mo hinaharap yung problema sa tiyan ng mga tao. No, sa survey kasi ang nangunguna pa rin problema ng mga tao na dapat tugunan, sabi nila, ay ganun pa rin, di ba? Trabaho, sweldo, di ba? Yung corruption ay nasa hulihan pa nga. Nasa ika-5 o ika-4 na dun sa most urgent concern ng mga Pilipino batay sa survey. Number 1 ay trabaho, sweldo, di ba? Kalusugan, pagpapababa ng presyo, inflation. Sige. Sir Wilson Fortaleza, sir, daghan kayong salamat, sir, sa
time na kayo aming nakasama sa ngayon dito sa Bombo Radio, and we all know, medyo busy yung mga linya, pero at least po sir, nga kayo aming nakasama ngayong gabi po sir. Yeah, paulit-ulit lang Kevin, basta may panahon, may ano tayo, very much willing na makipagtalakayan sa iyo diyan at sa inyo diyan sa Butuan. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat diyan. Salamat kaayo Sir Wilson Fortaleza ng